Every election kasi, it gives us hope. 'Di ba? Ganun yung drama ng eleksyon eh. And sa totoo lang naisip ko, tangina yun yung budol eh. Yun talaga yung budol. Yung every election, ang ibinebenta sa atin is that, hindi merong pag-asa, magboto ka ng ganito, merong pag-asa, mamili ka kung sino ang deserve, ganyan, ganyan. Pero sa totoong buhay, wala naman talagang deserve. Hindi natin alam eh. Pag binoto mo kung sino yung gusto mong iboto, hindi mo naman alam kung ano magiging performance niyan eh. After mong iboto, 'di ba? It's really a risk. It's really a risk. Nevertheless, sabi ko nga, even in a shithole like we have right now, we need to survive. And yung Duterte vote is actually a survival mode. 'Di ba? We really have to pull this through. Kailangan lumabas tayo. Ang kalaban natin ngayon ay yellow, pink, pula, at dayaan. If we are not going to consolidate at magdadrama-drama pa tayo na hindi, huwag nang iboto si Ipe, ay hindi, huwag na ganyan-ganyan, lalo tayo matatalo. Lalo tayo matatalo. Teka nga, sendan ko ng, ng link para, wait lang ha, sendan lang natin ng link si Ka-Moisture. Natawa ako dun sa bardagulan ni Sasa tsaka ni bardagulan ni Sasa tsaka ni Shelo Magno tungkol dun sa West Philippine Sea. Yung feel na feel ko na yung pagsusulat ni Sas dun sa article niya, dun sa response niya about West Philippine Sea. Yung feeling ko dire-diretso niya nang sinulat yun kasi kabisado niya na. kabisado niya na. Kasi syempre 10 years na pinuputak ni Sas yan eh, di ba? Tapos parang, sigurado ka, Shelo? Sigurado ka ba dito? Sigurado ka ba sa gagawin mo, madam? Diyos me. Si Shelo Magno is Trillanes in the making. Yung darating ang panahon, yung para na siya si Trillanes, kakandidato, tapos pag naglakad sa kalsada, wala mag-a-acknowledge sa kanya. I'm pretty sure si Shelo, ginugroom yan for a national election in the future. Ganon. I'm pretty sure ganyan ang ganyan ang kalakaran dyan kay Shelo. But, problema kasi sobrang dishonest eh. Alam niyo makukuha niyo, tingnan mo, dali-daling kunin ng simpatya ng mga ng mga Duterte supporter. All you need to do is to be consistent and to be truthful. That's all you need para makuha niyo yung simpatya ng mga Duterte supporters. Just me. Duterte supporters are characterized mainly by their practical approach pagdating sa politics. Ganon. Yung real talk ba sa mga tunay na kalagayan ng politika, yung ganong etos balungos. Hindi actually mahirap i-please ang mga Duterte supporters in general. Simply because mapapersuade mo sila if you are reasonable enough. At the same time, hindi mo rin mabubullshit yung Duterte audience. Hindi mo talaga mabubullshit ng Duterte audience. So ayan, kaya yun lang ang payo ko sa iyo, Shelo. If you really want to have a political career, well, I don't think you can have it now, no? Pero I don't think makukuha mo pa ang Duterte audience ulit kasi you have shown several times kung gaano ka-inconsistent on your takes pagdating sa mga political issues. Kaya wait lang ha. Baka sakali tayo, baka gising si Ka-Moisture at mag-join. Ayan, okay. Ayun, anyway, so yun, Team Vinegar tayo today, nagkaroon ng proclamation rally ang PDP laban. At ang nga dito, ang bonggang-bonggang balita dito ay nagkaroon na ng finally nagkaroon na rin ng pag-aayos yung kasi alam niyo naman kahit naman sa lugar, kahit naman sa ang grupo or kahit especially group as big as Dutertistas. Meron naman talagang mga personal differences. But again, if you're going to look at the greater goal, at the if you're going to prioritize the main purpose why we are here, it will find ways on how to unify. Ayan. So kahapon nagkaroon ng formal na pag-adopt kay Attorney Vic Rodriguez sa PDP. So I think it's really a good news So para whatever resources that all these candidates have, magsama-sama in order to launch a more effective campaign. Ayan. So goods 'yon, goods 'yon. Ayan. So ngayon, ang official candidate na adopted ng PDP, well, kumbaga pag sinabi mo na ngayon na vote PDP, vote straight, full slate of PDP, that would include Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney JV Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo C. Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, and Philip Salvador. Ayan. Okay. So, pag sinabi mo full slate,
sila na yon, sila na yon. Hindi ko kasi ano si Doc Eric Mata is a DDS. I am not sure why hindi siya na-endorse sa PDP or whatnot. Baka hindi kasi lumapit or ano ganon. But a lot of people would really want him to be included dito sa ano na to, sa slate na to. I just don't know kung ano. I hope she would get formal endorsement also, no? Kasi ano naman yan si Doc Mata eh, talagang Duterte supporter naman talaga siya ever since. So I'm not so sure why, kung bakit walang ano. May mga nagtatanong sa akin, hindi ko rin masagot eh, kung bakit wala siya eh, kung bakit hindi siya na umabot or sumama. Kasi Doc Eric Mata is also quite new in politics, baka alam niyo yun, baka hindi rin, maybe it's a communication issue or things like that, ganyan. So sa kanya hindi ko pa rin talaga masagot kung bakit wala siya sa lineup. Ganon. Ayan. Okay. But anyway, isa sa mga ano, yung mga pinagkakaguluhang usapan is yung proclamation rally ng admin slate ng isang araw. Tagalin muna natin to, no? Yung proclamation rally ng admin slate ng isang araw. Kasi talaga nakakaloka. Grabe talaga yung pagiging matapobre ni BBM. And he was talking, meron siya parinig sa bawat kandidato. Yung, walang bahid ng dugo, ng tukhang, ganyan-ganyan. Mga, ang tawag dito, yung mga, may parinig siya kay Pastor Kibuloy. Pakinggan nga natin para magkalinawan tayo sa usapan natin. Pakinggan natin ng bongga-bongga. Kasi may parinig talaga si BBM eh, yung alam mo na merong mga atake sa bawat bawat kandidato ng PDP. Ayan, okay. Dito makikita si BBM na hindi nag-iisip eh. Because this is not him. This is not the Bongbong Marcos we knew noong 2022 election. Pagka all of a sudden, biglang pagdating ng bukod po dyan, pagdating ng election ng 2025, ganito ng pag-uugali mo, di ba? Parang, what happened? What happened, Bongbong? Di ba? Patunay lang na he doesn't have any control doon sa kanyang mga sinasabi. I think this is feed to him. Yung pagsasalita ng mga ganitong bagay. Ayan, pakinggan natin si Bongbong Marcos. Bangag, Diyos me. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. And I'm pretty sure that's Senator Bato de la Rosa. Ang bahid dugo. Diyos ko, I would choose Senator Bato de la Rosa any day. Because the war on drugs of PRRD and Senator Bato de la Rosa made us feel safe. And I don't think there was a point in time na nakaramdam ako ng ganong security sa kalsada. Except that moment na presidente si PRRD at saka PNP chief si Senator Bato. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ano yun? Tingin ko si Bongo yung tinitira doon, ano? Si Bongo yung tinitira doon, parang formally, ganyan. Ano eh? Ayan. Ayun, dami nyo teka lang, di ako makaka-catch up doon sa mga comments ninyo. Ayan, hello, ayan. Dami nyo na pala dyan. Okay. Maya-maya magbubukas ako ng tindahan para kwentuhan tayong malala. Magmo-monologue lang ako for few minutes. And then siguro mga bandang 10:30, ayan, magpapaakyat na ako. Wait lang ha. Tapusin natin 'to. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. I think it's I do not know. Sino ba tinutukoy niya kaya dito? Kasi ang very vocal tungkol sa na ayaw ng gulo about among the PDP slate is Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino ang talagang ayaw niya ng as much as possible. He wanted to take the route of diplomacy, ganon. So, siya kaya yun? Sino ba ibang inaano niya doon? Probably Attorney Vic, ganyan, or Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Ayun, bulaang propeta, obviously si Pastor Kibuloy yung inaano niya, pinapatamaan niya. Na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo? Sino kayo tinutukoy niya? Ano na yung medyo malabo yung mga sentences niya, no? I don't know, baka hindi ka nababasa ng maayos yung hindi niya masyadong hindi siya masyadong naayos yung pananalita niya. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa.
bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas? Ayaw niyang maging tawag dito, sugalan ng dayuhan yung Pilipinas. Gusto niya sugalan ng mga Pilipino. Diba? Gusto niya ang Pilipinas ay maging sugalan ng mga Pilipino. Ang policy yan. Na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Ano yun? Ano yun? Ano yung inagaw? Ano yung inagaw? Walang sa kanilang mga tahanan ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, tenteng mga bata na inagaw. Is ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan Inagaw? at inagaw ang kanilang kinabukasan. Sino inagaw? Walang Yung inagaw nagnanais yung na anak. Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Ayaw na ayaw balikan. I think this is the reason why Cesar Chavez was fired. Cesar Chavez of PCO steps down today. Tapos ngayon, ang officer in charge ng PCO is si Emerald Ridao. Siya na. This speech of BBM is such a huge fail. Tapos dito rin yung sinabi yung iba dyan, pinabili lang ng suka, nagkaroon na ng certificate of candidacy. Kasi naman yung gumawa ng speech ni BBM, sa totoo lang, thank you for helping the PDP campaign. Ayan. Kasi, grabe yung Team Suka, ha? The possibility is endless. The possibility is endless. Ayan. Mahanap ko ba yung teka, BBM Suka. Teka lang, ha? Hanapin nga natin yung Suka. BBM, pinabili ng suka. Teka, sige na kayo kay IM AM Filipino na yung gamitin natin. Ayan. Ito. Nakakatawa kasi ito kasi talagang Mr. Cesar Chavez, if you're the one who thought about this, yung iba dyan pinabili lang ng suka. You are helping the PDP campaign so much with that kind of ayan. Pakinggan natin. Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Saan ba yung dito? Teka. Hindi siya nababalik Ayos sa mapag, man. Ay! Champion ako! Bumili ka ng suka, champion ka na. Mga iba, na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Mami, bumili ka ng suka, yung mukha sing. Unay! Pabili nga po ng suka. Ayan, nag-deliver lang pala, hindi pala pinabili. Nag-deliver lang ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Yung pala yun. It really shows yung sobrang detached ni BBM sa reality and how a humble vinegar can be very, very useful. Diba? Yung pang-insulto niya kasi is that, pinabili lang kasi relatively, yung maraming candidates sa PDP na not very popular, like Attorney JV Hinlo, Attorney Raul Lambino. Jimmy Bondoc is popular, pero hindi, he is not very known as, kasi this is his very first outing sa sa national election. Who else ang not very popular? Attorney Vic Rodriguez is relatively he's a neophyte when it comes to election, ganyan. So parang yung pang-iinsulto ni BBM na pinabili lang ng suka, ganyan. And sino ba yung mga nasa lineup ng admin slate? Karamihan diyan are talaga yung mga tenured na yung mga nanalo ng senator in the past o di kaya anak ng mga senador, ganon, yung kilala na yung apelyido, ganon. But because they do not understand yung galawan sa grassroots.
you use a word to insult your enemies by using the humble vinegar. Thinking na ito yung magpapahiya dun sa mga sa paklaban nyo. But, you know, yung insulto mo, BBM, it's not going to resonate. Why? Because vinegar has a lot of uses, di ba? Di ba? Ang daming gamit ng suka. And in fact, maganda kayo, sabi nga ni Tatay Amik dun sa post niya, late ko ka rin naisip yun eh. Yung suka can actually determine kung yung ginto ay totoo o hindi. Di ba pagka may alahas, binababad mo sa suka, pag nangitim, fake? Ang daming gamit ng suka. It's an all-around cleaner, pantanggal ng peste, pantanggal ng salot, pantanggal ng bantot. And might be something that we need right now. Diba? So, saktong-sakto yan. So, kung sino man nag-isip sa Malacanang ng Team Vinegar, okay, at kung sino man na nag-suggest niyan, thank you very much. Maraming salamat. Ayan, kasi Team Vinegar kami all the way. Tapos, you know, the play of words is also very detrimental to them. O, sinabihan mo na Team Suka, itong mga kandidato ni PRRD, kayo, Team Sinusuka. The possibility is just so so exciting to think about kung ano yung maiisip pa ng ibang mga netizens dito na mga balik, mga clapback tungkol dyan sa Team Vinegar na yan. Ayun, mag-backfire man katangahan ni BBM, sabi ni MJ Muy ko, yeah. Ang daming mali, ang daming layer ng mali eh. And this is the reason why we hate you, BBM. Sobrang incompetent mo. I mean, if you're being asked to read this kind of script, hindi mo man lang naisip yun, ay ayoko nito, ay ano ko yan, ganyan. Eh kasi mukhang ikaw talaga kung ano yung inabot sa'yo, yun na. Hindi ka marunong mag-isip, hindi ka marunong tumanggi, hindi ka marunong mag-check. Just like what happened to the national budget. Pirma ka ng pirma. Wala kang pake. Hindi mo iniisip yung 31 million na nagboto sa'yo, kung ano lang inabot sa'yo, yun na. And that's why we don't like you. Sa totoo lang, kaya ikaw ang gusto naming ma-impeach, hindi si Inday Sara. Tamad ka eh. And with this one, pinatunayan mo talaga na tatamad-tamad ka. This is a very simple, it's very easy to spot. Eh, bakit ganito yung speech ko? Eh, di ba, noong 2022, ang aking public aura is, yung public aura ko is, I do not want to do negative campaigning. You know, 2022 is not so far away. And all you need to do, BBM, is to tell your guy, can you please change my speech? And you didn't do. Kaya kayo namumurang mga putang ina ninyo eh. Ang lapit lang ng 2022, magkakakilala tayo ng 2022 dahil pinapanood ka na namin noon. Binoto ka nga namin noon eh. Dami mong nabudol eh. Pagkatapos ganyan ka. Ngayon, kung pinakita mo yan noong 2022, malamang di ka naboto. Kung ganyan ka pala ka-asshole, ganyan ka mata pobre, at ganyan ka kakupal, di ka nakatikim ng boto sa amin. Diba? Ayun, sabi ni Veda, it just shows that he does not care at all. Focus siya sa end goal, which is to unfreeze their assets. Correct. Alam niyo I revisited my post in October of 2024. Kasi sabi ko, ano ba yung magiging approach ko for the 2025 election? Ako sa totoo lang ayokong magpaka-involve dun sa sa politics na, ay iboto natin to kasi magaling to, marami tong nagawa or whatever, ineme, ganyan. Ay iboto natin to, wag yan kasi ganito, ganyan. And I've been explaining this for months. Okay? I've been explaining this for months. Ang problema ng Pilipinas at ang problema ng mga Pilipino is that we don't go out and complain. We don't take actions, like hard actions on our erring politicians. So that is why ang bagal ng change dito sa Pilipinas, okay? Bagal ng change. Well, we can blame it to yung lack of organization and of course people being busy with their real lives, working hard, finding money to support their family, ganyan. Marami rin naman kasi talagang factors. And so, because there are so many things that we cannot do and we still can't find concession on what we really consensus. We still can't find consensus doon sa gusto talaga nating gawin. Diba? Hindi pa tayo makapagkaisa doon sa kung ano ba talaga yung gusto nating gawin as a nation. We have to find a way na pwede nating gawin na hindi tayo masyadong maaabala lahat. Things that we can do now. So, ano sabi ko, yung 2025 election, hindi na ako dyan. I'm just going to be a really cold-hearted. I'm not going to focus on the candidates. I'm just going to focus on one thing, and that is the perpetuation of the Duterte kind of leadership. In-endorse ka ni PRRD, buboto kita. Kung kulugo yung tinaas na kamay ni PRRD, buboto ko.
And it's not because I like that person, it's not because, bilib ako dun sa tao na yon, not necessarily. Ganun, kasi kahit naman yung candidate ngayon ng PDP Laban, many of them, we do not really know much. But they are aligned with PRRD. Okay, they are aligned with PRRD. Sabi nila, bakit ganun? Bakit dapat pipiliin natin? Dapat sayang naman kung hindi porke tinaas ganyan. Well, sa totoo lang, pwede tayong mamili kung meron talagang choice. And the reality of it, every election, our choice is always limited. Limited lang talaga yung choices natin dito. And to be honest with all of you, okay, wala mo talaga tayong pagpipilian masyado eh. Wala mo talaga tayong pagpipilian. Well, at least, at this point, merong 9 na candidates that we all should support. Meron pang 3 na spaces. Siguro sa 3 na spaces na yun, you can put in kung sino yung mga personal choices ninyo, ganyan, and things like that. It's not bad also. Okay lang rin naman yun, di ba? Some would still want Sir Norberto Gonzales to be added on there kasi he's not part of PDP, but he is respected by a lot of Duterte supporters as well, especially yung mga reformist, yung those who are supporting constitutional change. Ayan, and he's actually a very bright guy. Okay lang yun, walang problema sa akin yun, ganun. But what I'm saying is this: our approach for the 2025 election should be very calculated, should be less emotional, and we should understand what is at stake, okay? So in October 2024, I already coined the term Dutertista vote, okay? Ano ba yung Dutertista vote? Because we are not in an ideal situation. Our country is not in an ideal situation and our choice is very limited. Limitado lang yung choices natin. The only thing that we can do to turn the table is to consolidate, okay? Ako, my goal really is to perpetuate the Duterte kind of leadership. And how are we going to do that? Okay? We impose our power in this election. We have to show that the Dutertista vote is a formidable voice in this democracy. That we can actually make them win, we can actually make them lose. Diba? If we can actually pull it through, at mapanalo natin ang mga kandidato natin, at matalo natin yung mga bata ni Bongbong Marcos, politicians are going to think, ay hindi po pwedeng i-disregard natin ang Dutertista vote. Ay hindi natin po pwede na hindi natin ligawan itong mga botanteng ito. So, with that, we can dictate the tempo. And we can control who is going to be in power. Well, magkakabudulan naman talaga dyan eh. Mamaya gagamitin lang Duterte, tapos pagkaupo, ganyan-ganyan, iba yung gagawin. Yeah, it may happen. And sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo foolproof pagdating sa budulan. Yung buhay natin, individually and collectively, we are going to experience Bongbong Marcos in different levels. Meron talagang budulan na mangyayari. But it's not because mabubudol tayo or people might change along the way or things like that. It doesn't mean that we have to clam up at wala na tayong gagawin. Diba? Ang focus dapat natin as normal citizen, as people who clamor for the Duterte kind of leadership is to consolidate and make these people realize and understand that we have the power. We can only have a power if we are going to consolidate. Ganun lang yun eh. Dutertista vote is a protest vote. Because if you're not going to vote the Dutertista way, you are giving a space para manalo ang kaalyado ni Bongbong Marcos. And you know what happened? 2022, 2023, 2024, the Marcos administration is virtually unopposed. And for that 3 fiscal years na ginawa ginawa ang budget under the Bongbong administration, our national budget was raped. The priorities of this administration is really all over the place. So if you are going, kung kayo ay boboto ng hindi Dutertista vote, you are really making space for this for these people. And kapag kunwari hindi natin napanalo yung mga politiko na yung mga politiko na aligned dun sa politics natin, we are making it more possible para sa Martin Araneta, sa mga Marcos, Araneta, Romualdez people na i-control ang ating gobyerno, maybe for 3 more election cycles. Kapag hindi natin to na-pull off ng 2025, at hindi natin napanalo yung mga kandidato natin, it means they can do it in 2028, they can do it in the next election, 2032, 2031, yung mga susunod pang mga election. Maybe in 2 or 3 more election cycles, sila ang maghahari dyan. And I know that you do not want that to happen. So, itong election na to, itong 2025 na to, it is crucial because if we weren't able to change the composition of the Senate, if we cannot change the composition of the House of Representatives, kung hindi tayo makakapaglagay ng oposisyon dyan,
kung hindi tayo makakalagay ng mga opposition dyan at tatabasin, babarilin ang mga current government policies at makikikoordinate lang sa kanila ng bonggang-bongga, matakot na tayo because we're going to have Marcos leadership for the next Marcos, Araneta, Romualdez leadership for the next maybe 2 to 3 election cycles. That's the cost of this election. Unfortunately, yun talaga. Yun talaga. Attorney Bobby Tiglao actually wrote an article saying na yun talaga yung real goal ng mga ng Marcos, Araneta, Romualdez eh. To be in power for as long as they can as long as they can. Ayan. So, all of us should talk to our friends, talk to our relatives. If you are okay with this kind of administration, with this kind of leadership, di iboto mo yung admin, iboto mo yung yung timbangag. Kung gusto niyo ninanakawan ng PhilHealth, kung gusto niyo wala tayong matanggap na mga maayos na government services, kung gusto niyo maging panay ayuda na lang itong bansang to, edi iboto niyo yung admin, wag niyo iboto yung PDP slate. Pero kung gusto niyo magkaroon tayo ng chance for better policies, kung gusto niyo meron taga-baril dito sa katangahan ng administrasyon, then you should vote to PDP. You should vote PDP, full slate ng PDP. And again, sabi ko nga sa inyo, hindi ako attached dun sa mga individual candidates. My reason for voting full PDP slate, yeah, even Ipe, okay? Even Ipe. Because I do not want a space para sa kaalyado ni Bongbong. Because if there's a space na kaalyado ni Bongbong, it's gonna be easier for them to do whatever they want. Eh ngayon pa nga lang, di ba, ginagawa na nila lahat ng gusto nila. Eh di lalong-lalo na kung wala ng mga Duterte allied na mga politician dyan sa legislature. Even in local government, Ayun. So, yun po yun. Yun po yun. Ayan, thank you. Magaling lang PR niya. Naaawa pa tayo kesyo kinurot pa siya nung campaign parade niya. Naalala ko din yung binato sa kanya yung mga campaign poster sa mukha niya. Totoo, Diyos ko. Ang suka hinalo sa pangbanlaw ng damit, hinahalo din sa sinaing para hindi madaling mapani, sabi ni Claire. Correct. Ayan. Kapal ng pagmumukha ni BBM, pati yung video sa TikTok na hinawakan siya sa kamay ng father ni Subiri, binitawan niya. Ayaw niyang magpahawak. Ogag talaga, lumabas yung totoong ugali. Sabi ni Floren Carlo, we don't dignify negative campaigning. Pero, he was the embodiment of negative campaigning. First day ng campaign, ng national campaign. He embodied negative campaigning. Tangina talaga, bobo! Bobo ang puta! Tangina! Joey, di tinaas ni Digong kamay ni Amy, will you still vote for her? Ano ba naman to? Kailan ko sinabi na iboboto ko si Amy kung hindi itinaas ni PRRD ang kamay ni Amy? Ano ba yung premise ng Dutertista vote, Libby C? Ano ang premise ng Dutertista vote? Iboboto ko kung sinong tinaas ang kamay. O di kung hindi tinaas ang kamay ni Amy, paano ko siya iboboto? Nakikinig kasi kayo dun sa mga double agent eh. Reviewin nyo lahat ng past live ko. Diyos ko. Nakikinig kayo sa double agent. Kailan ko sinabi na iboboto ko si Amy kahit hindi itaas ni PRRD yung kamay niya? Ano ang premise ng Dutertista vote? Ano ang premise ng Dutertista vote? Iboboto kung sino tinaas ni PRRD ang kamay. Ngayon, Inday Sara also endorses yung full PDP slate. O nandun ba si Amy? Wala. O iboboto ko ba siya? Bakit ko siya iboboto? Wala siya doon. Eh para saan pa nag-Dutertista vote ako kung magboboto rin lang naman ako ng wala doon? Ayun. Same, will not even scrutinize them. Boto na agad, sabi ni Mami Laika. Correct, kasi hindi ang at stake dito is not really just the 2025 election. Ang at stake dito is yung perpetuation to power ng Marcos Araneta Romualdez kapag walang oposisyon. Yun yung nakakatakot diyan. Ayun. Joey, yung kulang slots, parang 9 lang yata PDP Team Suka. Oo, 9 lang. 9 lang. Hindi ko nga kasi may conversation sa TikTok ng mga IT experts doon, ng mga IT doon. Sinasabi nila, hindi ba kailangan na dapat punuin? Kasi baka yung bakante, baka maging opportunity for them to, baka maging opportunity for them to, alam mo yun, to
input yung mga gusto nilang kandidato, yung mga ganun. Baka hindi ko pa masyadong sure kung paano yung way forward diyan ganun. But ako sigurado ko yung 9 kung sino yung in-endorse. Ayun, kung sino yung in-endorse. Ayun, I don't like it but no choice. Same. Hindi ko siya pinupuri, hindi ko siya idolo or whatsoever. Ganon. Kasi you have to detach yourselves from yung every election kasi it gives us hope. 'Di ba? Ganun yung drama ng election And sa totoo lang naisip ko, tangina yun yung budol Yun talaga yung budol. Yung every election, ang ibinebenta sa atin is that hindi merong pag-asa, magboto ka ng ganito, merong pag-asa. Mamili ka kung sino ang deserve ganyan. Pero sa totoong buhay, wala naman talagang deserve. Hindi natin alam Pag binoto mo kung sino yung gusto mong iboto, hindi mo naman alam kung ano magiging performance niyan after mong iboto. 'Di ba? It's really a risk. It's really a risk. Nevertheless, sabi ko nga, even in a shithole like we have right now, we need to survive. And yung Dutertista vote is actually a survival mode. 'Di ba? We really have to pull this through. Kailangan lumabas tayo. Ang kalaban natin ngayon ay yellow, pink, pula, at dayaan. If we are not going to consolidate at magdadrama-drama pa tayo na hindi, wag nang iboto si Ipe, ay hindi, wag na ganyan-ganyan, lalo tayong matatalo. Ayun. O yung mga matatapang doon sa comment section, pwede kayong umakyat. Kagaya ni 30 Fairchild. Akyat, wag kang magangangawa dyan sa comment section. Ayun, sabi ng Roots and Culture, iboto nyo muna yung 9 na solid, PDP laban Duterte slate, tapos dagdagan nyo na lang 3, sino pang idadagdag nyo. Yeah, I think that would be a better Diba? Boto nyo yung Siyam, pagkatapos yung Srika, kung sino gusto ninyong ipasak dun sa Diba? Ako, I'm going to vote the 9. Ganon. Ayan, yung iba, si Doc Mate. Kasi DDS yun si Doc Mate Diba? So, hindi na rin para sa akin na siraan si Doc Mate. DDS naman kasi talaga yan, diba? If he gets the support of DDS, wala nang problema yun. Diba? Meron pa namang 3 bakante Diba? Meron pa namang 3 bakante. Ayun. Asa na yung mga matatapang sa comment section? Akit kayo may link. May link. Ayan. Paano si Vic and Marcoleta? Kasama sila sa PDP slate. Miss Joey nagurgur ulit and then nag-deactivate lang si Kuyang Ibi. Nag-deactivate lang. Ayan. Ngayon guys, kaya nga kaya nga tandaan ninyo, ngayon pag sinabing full PDP slate, that includes Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Kibuloy, and Attorney Vic Rodriguez. Yun yung full PDP slate. Ayun. Paano si Pia Cayetano? Okay. Inendorso ba siya? Hindi. O hindi inendorso, hindi wag iboto. Ganun kasimple. Ayun. Ganun lang kasimple. Okay, ayan. Hello, Team Sukarap. Ay, teka. Paano to? Ba't di ka nakikita? Ayan. Hello, Team Sukarap. Hello, Miss Joey. Morning, good morning. Good morning. Ayan. FP pa pala. Good evening pa. 11:30 pa lang. 11 pa. Advance Oo. masyado. So yun, na-enjoy ako kanina. Nakita, narinig na naman natin yung boses ni PRRD. Oo. So, ano lang ako kasi, may concern lagi na pinapoint out si PRD, napansin ko. Yung wala silang pondo. So, ang tingin ko kasi kapag walang pondo ang isang partido, siguro kulang yung members nila, pag ganun. Or, Wala sa funds. Yun. kasi ang isip ko, pwede tayo mag-join ng party nila Then, di ba may membership fund yan, or fee yan? Or I think, alam mo, what we can do, maybe we can print tarpaulins for them, for the 9, and for the party list that are also Duterte endorsed, like Epanaw, Bisaya Gyud, PDP, Duterte Youth. I'll verify the list ng mga party list na endorsed ni PRRD at saka ni Inday. I'll get the list of that. Pero ang tawag dito, what we can do is we can print materials for them. Ganun on our own. Tapos tayo na rin yung magdidikit, magpapamigay sa mga kaibigan natin, ganyan-ganyan. I think those are the things that we can do. Ako hindi ko kasi alam kung paano i-direct yung mga donation sa kanila because I do not know personally kung sino man yung dapat na maka-receive nun sa end ng PDP. Baka yung mga PDP members dito alam niyo, ganyan. I do not know for sure, but ako I suggest yung mga private citizen dito na gustong maging actively part ng kampanya para sa Dutertista vote. You can print your own materials, you can give it to your friends and family, ganyan. So, to your colleagues, ganun. And, you can also explain to them the concept of the Dutertista vote. Ganyan. Oh, positive your wall. The Dutertista vote is a protest vote.
Siguro, About Ma'am anything else? Chloe, Yes, Ma'am Laika, sorry. suggest ako, siguro, pag malapit na election, mag-finalize ka ng list and then i-post natin sa wall natin na ito yung iboboto natin and then influence natin yung kakakilala natin. Ano to ha, sa akin, magiging diktador na tayo kung talagang nagsusupport kay Mami Jo, talagang naniniwala kay Duterte, vote straight Dutertista vote. Ngayon, kung merong bakante pa na iiwan at hindi kayo kumbinsido sa iba, iwan yung bakante. Huwag yung lagyan ng pangalan. Kasi hindi tayo, baka mamaya ilagay nyo pa, ikawawa naman si Abby na, ikawawa naman si ano. Delikado yung mga yan, baka ngayong pangalan di pa kumakampi na sa mga Marcos o kaya si tulad ni Manny Pacquiao, dati galit. So delikado yung mga yan, mas magandang i-blanco nyo. Kasi hindi nyo na sila binoto, tinanggalan nyo pa sila ng chance, binawasan nyo pa yung chance nila para manalo. Yung hindi nyo, yung mga, yung halimbawa di ba na 12 yung iboboto, 9 lang. Yung tatlong may iwan na yun, yung tatlong chance yun na tinanggal nyo sa lahat ng mga ibang tumatakbo na hindi nyo binoto. So better wag niyo silang bigyan ng chance. Hindi niyo na sila binoto, hindi niyo pa sila bigyan ng chance. So wag nang dagdagan yung 9, gano'n. Oo. Kung halimbawa 9 lang talaga, di 9 lang talaga, wag iilim yung bakante. Oo. Hindi naman niya madadagdagan kasi computerized naman yung botohan, hindi na yung mano-mano. So, Ma'am Laika, what if ganito, 9 pagkatapos, yung plus 3 mo, dapat 0 pa rin dun sa admin candidate. Like for Tama, example, you can include Doc Mata, you can pwede, include Gonzales, ganyan. pwede kung basta kung sigurado, tulad ni Doc Mata kung wala dun sa 9, o kung si Willie o kung tatakbo pa, pwede yung idagdag. Basta wag lang kayo magdadagdag ng, alam mo yung parang admin candidate. Ito kasi kahit yung hindi admin kahit yung ibang mga independent, ito kasi magaling to ganyan saka kasi baka mamaya ano rin nila yan strategy nila yan na umiiwas pero eventually kakampi ng BBM, kakampi ni BBM. So better na maging safe tayo kasi even dun sa Dutertista votes, pwede tayo mabutol. Pwedeng may mga iba dun pag nakaupo na biglang makukurap ng Marcos kakampi sa kanila, pero at least naipakita na nila yung totoong kulay nila. At least, di ba, binoto natin sila because of Duterte. Pero kung lumipas sila, edi dobleng budol sila. Binudol na nga tayo ni BBM, binudol pa nila tayo. Pwede natin silang sisihin at habulin at mura-murahin. Oo. Yun. Kasi, di ba, they ride on the goodwill of PRRD. Di ba? Correct. So, kumbaga, talagang singilan malala yan. Ngayon nga, kung singilin natin si BBM, malala Di ba? So, Mami Gawin, siguro mag-lista tayo ng ano, kahit yung party list, ang naguguluhan ako So, pero kailangan ko na ng malinaw na listahan kung sino talaga iboboto na alam natin magiging solid pa rin kay Duterte. Hindi naman to Duterte, sa akin hindi siya Dutertista vote. Para sa akin kaya ako boboto ng solid Dutertista vote kasi nga hindi ako kumbinsido sa ibang botante na hindi na neutral. Automatic hindi ako boboto ng admin aligned na mga kandidato. Kasi ang lakas na nila ngayon, halos lahat ang hawak nila. Kailangan natin ng numero na para magiba sila. So ang ipapasok ko talaga, yung alam kong kakalabanin sila. Yung hindi nila makukurap, hindi nila ma-align. Yung 50-50 wag masyado nating pansinin kasi parang malaking potential na kakabig sa kabila. Yung ganun. Yung baka mamamangkarin yan, di ba? Oo. Tama. Agree. Yung kasing 9, namosisyon na to Namosisyon na yung 9 Nag-decide na yan di ba? Na dito kami. Duterte aligned kami. They already made a choice. So yun yung suportahan natin ng solid. Ayun. Basta ang target natin ngayong maka-form tayo ng maraming minority ng mga senators if possible. Kasi kapag halimbawa napakita natin na talagang solid pa rin yung Dutertista vote at talagang nakapasok yung majority ng PDP, manginginig yung mga yan. And then yung iba yung mga, alam mo na corrupt lang, yung napipilitan lang makisama sa mga Marcos kasi mapipilitang tumalon at kumampi na sa mga, umalis na sa bakura ng BBM. At pag tumalon yan, mahati-hati na yung mga nasa Congress. Kumbaga, hindi na nila control lahat yung mga sangin ng gobyerno. Kasi nga, may mga magdidetect na dyan kapag nakita nilang, ito pa rin gusto talaga ng mga tao. So, kasi may taga-baril ng policies, di ba? May ayan, manginginig na yan. Baka kahit paano, magtino na yung BBM admin na yan. At sana, next sa 2028, mawala na sila. Correct. Sabi ko nga, ito kasi yung pinaka low-lying fruit when it comes to showing up. So, yung may mga nagsasabi na, Miss Joey, kasi nakakatakot madadaya yung election. Actually, kasama talaga yun. Isa yun sa mga major reason kaya kailangan nating mag-consolidate. We need to win overwhelmingly. Kasi yung dayaan na yan, I'm pretty sure, kinakasana nila yan. Pero if we are going to show up, and if we are going to really impose our vote, even if they're going to, sabihin na natin, 5 million na boto pang daraya dyan or whatever. Kasi according to sa mathematician, 5 million yung vote na hindi halata 5 million sa national election 5 million yung vote na hindi halata. Ganon. Of course, mas maliit yung threshold dyan pagka mga local election, pagka local contest. And so, you have to take that into consideration on top of, syempre, yung mga pula, hindi yan susuporta sa mga Duterte. Yung mga pink at saka yung mga yellow, syempre kalaban na rin natin yan, hindi na rin yan susuporta. So it's very important that we really show up. Ganon. Kasi ang dami nating kalaban Kailangan yung boto, yung lalabas na puwersa ng Dutertista vote should be overwhelming. Ganon. Kagaya nung nangyari ng 2016. Diba? Kagaya nangyari ng 2016. A lot of observers argued that the 2016 election, PRRD should have received more than 16 million votes. Tama. Diba? Kasi kasama yung
nadaya doon yung 16 million votes ni PRRD na na-receive niya noong 2016. Kasama nadaya doon. Kung di siya nadaya doon, kung di siya nadaya doon, mas mataas pa yun. Remember Ayun. ha, si Miriam nadaya. Nung time ni Miriam Mm. Defensor, I don't know kung buhay na kayo. Parang Duterte. Kalaban niya si FVR. Oo, parang Duterte si Miriam nung talagang napakatunog ng pangalan ni Miriam and yet natalo siya, nadaya siya. Mm. So, importante talaga na landslide, kumbaga i-solid natin. Hindi pwedeng, Mm. ay, ito lang muna, ayoko kay AP kasi hindi pwedeng gano'n. Matatalo, Oo. sayang yung boto nyo, sayang yung support nyo kay Duterte kung hindi nyo Oo. iboboto ng kompleto yung senatoriables niya. Oo. Kay June daw. Ay, oo, baka kay ano, no? Narinig ko nga yun, no? Kasi parang ang kausap ni PRRD nun si Tatay June Evasco, eh. Tungkol doon sa funds. Ayan. So, maganda rin, no? Thank you, Team Suka, for bringing that up. Tingnan natin, no? Magtanong-tanong din ako papaano so that I can also inform you, all of you, on how you can help pagdating doon sa campaign. Ganyan. So, I can inform all of you. Ganun. Ang ano ko lang, at this moment, right off the bat, ang naiisip ko lang na yung things that you can do on your own, mag-print kayo ng mga materials, bigay ninyo sa mga friends ninyo, sa friends and family, ganyan-ganyan. Kasi kapag kayong mga election materials, nilagay nyo naman sa mga properties ninyo, sa mga bahay nyo, sa kotse nyo, wala namang limitation yan eh. Wala namang limitation yun. Ganon. Kasi wala, syempre, yung campaign sortie, may mga, syempre, may mga financial needs yan, yung mga, kailangan din yung di ba, yung mga pupunta sa iba't ibang probinsya, yung mga ganon. I think, yun din yung isa sa mga kailangan nila ng, kailangan nila makover. So, I'll ask around and I'll inform you guys kung ano man. May advice pala ako sa iba. Kung talagang hindi nyo matanggap na ibakante yung 3 slot, just in case, hindi nyo matanggap, at wala na kayo ibang maisip, huwag na kayong bumoto ng kilala. Ang iboto nyo yung mga kandidatong talagang alam nyo hindi mananalo. Yung hindi align kay BBM, tas hindi kilala. Tas alam mo parang halimbawa kung sino-sino lagi na tumakbo, hindi naman talaga kilala. Norberto Gonzales is principal vote eh. Ayun, si Norberto Gonzales. Yung kahit alam na nung iba na matatalo siya yung binoto out of principle. Gano'n kasi hindi talaga nila matake na iboto si BBM, hindi talaga nila matake na iboto yung kasi nag-worry ako, baka yung iba mag-isip sa kanila sila na hindi boboto ko yung kalaban ni BBM na nasa, halimbawa si Jokno o kaya si Bob Aquino, wag po utang na loob. Oo. Alam naman natin, di ba kayo yung mga kakampinan ng mga Marcos, pasimple-simple lang. Pero so wag na tayong sumugal. Oo. True, ayun. I still believe that solid DDS exists. Ano yan? I still believe that solid DDS exists because Marcos support before 2022 election largely came from Duterte supporters. Well, Duterte's the vote already proved their existence 2016, 2020, 2016, 2019, and 2022. Diba? Duterte's the vote made PRRD president. Okay? 2019, finlash ng Duterte's the vote ang 8 Diretso. 2022, napanalo ng Duterte's the vote si Bongbong Marcos. And 32 million si Inday Sara, the most voted public official in Philippine history. So, meron talagang Duterte's the vote. Kaya nga, this time around, what we really need to do is to show up. We really need to show up. Ganun. So, huwag yan lagyan masyado ng drama. Huwag yan, hindi kasi, credentials nito, ano nito, ganyan-ganyan. Guys, walang nagsagip ng Pilipinas na napakaganda ng credentials. Lalo na sa Senado. Sinong nagsagip ng Senado na napakaganda ang credentials? Tapos napapansin ko sa mga feeds ngayon, maraming ayaw kay Kibuloy. Bakit ayaw niyo si Kibuloy? Pwede ba ibahin natin yung religious belief niya at yung prinsipyo niya na bilang Dutertista or DDS para naman may tayo kasi ang laban natin sa Senado is boto. Hindi natin yung relihiyon diyan sa Senado. Ang pinupush natin diyan is mga boto. Kailangan mas marami tayo diyan para mas malakas yung boses natin sa Senado. Mm-hmm. True. Ayun, lalo na, 'di ba? They wanted the impeachment to commence ng 20th Congress. So the composition of the Senate is really very crucial. Diba? If you want more support for Inday Sara, kasi isa sa mga reason, na-discuss ko na to ng previous live, isa sa mga reason kung bakit ayaw nila na gawin yung impeachment ng 19th Congress, kasi nga 50-50 ang Senate. 50-50 ang Senate. Hindi nila alam kung mako-convict nila si Inday Sara o hindi. The main goal is really to convict Inday Sara and to deprive her an opportunity to hold public office forever. Yun talaga yung goal. Alam nyo, kung kaya nilang gawin yan ng 19th Congress, gagawin nila yan ng 19th Congress. But they calculated already. And according to their calculation, 50-50. So that's why they want to do it next election. They want to do it next election, in the next Congress, which is the 20th Congress. Sa 20th Congress, mababago ang composition ng Senate. So, this is another reason for you to do Dutertista. Diba? This is another, if you want to support Inday Sara, if you do not want her to be convicted, diba? It's a game of numbers. Yung impeachment, yung conviction ni Inday, it's really going to be a game of numbers. Yung reason kasi, sa totoo lang, pagandahan ng reason din ganyan.
it can it can persuade. But at the end of the day, nakita niyo naman, narinig niyo naman yung mga nag-whistleblow nung impeachment ni Corona. Diba si Bong Revilla, isa siya sa nag-whistleblow nung na magbayad. Pero bayad Ay, dala pa ng naman. 50 million per vote. You think it's not gonna happen on Inday? Of course it will. Gagawin nila lahat so that they can have a number. So yung hindi pag-push ni BBM ng impeachment ng 19th Congress is an indication that they do not have enough numbers. Kasi kung meron silang enough numbers dyan, ipupush nila yun ngayon. Actually, I have a very strong feeling, yung June 2, if they have enough numbers, ilang session days na lang yon after that, baka nga isiksik pa nila dyan yung impeachment ni Inday. Baka paspasin nila yan, tapos nila kung kunwari masigurado nila na merong number ng June 2. Convict diretso. Oh, tapos dire-diretsuhin nila yung impeachment ni Inday. Think of the numbers, they can do that. Alam niyo, magse-session yung mga yan, basta gusto nila. May session nga sila, pinapatawag nga kami uli sa House of Representatives ng Feb 18 eh. Naka-break ha? Special session ha? Ganun ka-importante ang kagandahan namin sa House of Representatives. Dahil sakit na sakit tong TRICOM na to, dahil namumura sila ng mga vloggers. Ayun, so, di rin natin alam, baka mamaya, nakakulong na ako by Feb 18. Diba? Wala pang yung Miss Joey yung final niya, walang movement ba sa Supreme Court? Wala. And sa totoo lang, kung papaboran kami ng Supreme Court, dapat naglabas na sila. Kaso wala pang nilalabas hanggang ngayon eh. So, hindi ako masyadong positive. May singit lang ako. May nag-comment lang si Mark Lastimosa na di lumabas din daw ang intensyon natin na gusto lang natin ng solid vote para daw wag ma-impeach si Sara. Alam mo, Mark, at tagal-tagal mo nandito, ang tanga-tanga mo pa. Ano lumabas ang intensyon? Yung talagang intensyon namin. As if tinago yan. Ako sa'yo po tanga ba? Tanga. Hindi mo alam. Ako sa'yo tanga. As if nakatago yung intention na yun. Ewan ko sa'yo, gago. Kalaking tanga. Anyway, ayun.